Sige, live streamer, makinig ka. Para sa'yo to. Alam ko, nakaset up ka na, maganda na yung graphics mo, okay na yung audio, handang-handa ka na. Pero, parang may kulang, no? Nagsisimula nang pumasok sa isip mo yung tanong na, okay, anong susunod? Paano ba ko lalago mula rito? Ayan, yan mismo yung sasagutin natin ngayon. Simulan na natin. Ito yung challenge natin lahat, di ba? Ang ganda na ng lahat, ang galing ng content mo, pero pakiramdam mo para kang sumisigaw sa isang walang taong kwarto. Well, sa pagtatalakay natin ito, hindi lang basta kung paano magkaroon ng audience ang pag-uusapan natin. Ang bibigyan kita ay isang blueprint kung paano sila magiging dahilan para bumalik ng paulit-ulit. Okay, umpisahan natin sa pinaka-basic na problema. Ito yung tinatawag na invisibility phase. Ito yung pakiramdam mo na kahit anong gawin mo, invisible ka sa platform. Ang unang haliging ito ang babasag sa pader na yan. Oras na para mapansin ka. Kasi isipin mo, sa dami ng content creators, sa lawak ng platform, paano ka nga ba matatagpuan ng mga bagong manonood? Hindi to swerte lang. Ang pagiging visible, ang pagiging madaling mahanap, resulta yan ng isang aktibong diskarte. Kailangan mong sadyaing gawin. Dito magkakatalo. Itong slide na to, baka ito na yung magbago ng lahat para sa'yo. Itigil mo na yung pag-iisip na ang paggamit ng mga promotion tools ng platform ay gastos. Hindi. Isipin mo to bilang advertising budget mo. Isang investment para sa future ng channel mo. At eto pa, bawat isang follower na makukuha mo mula sa investment na yan ang return mo. Parang nagtatanim ka ng buto na alam mong lalaki at aanihin mo balang araw. Actually, mas malaking risk yung hindi ka mag-invest. Kasi ang resulta nun, yung kinatatakutan nating lahat, ang mag-stream sa isang walang laman na kwarto. Okay, so dahil sa investment mo, may mga bago nang tumitingin sa'yo. Congrats, galing! Pero hindi dyan nagtatapos. Eto na yung next level na challenge, paano mo sila mapapanatili? Dito na pumapasok yung pangalawang haligi. Ito yung kailangan nating tandaan, isang brutal na katotohanan. Para sa algorithm at kahit para sa mga viewers, kapag tahimik yung live room mo, ibig sabihin, boring. Pero kapag maingay, masaya at active ang chatbox mo, senyalis yan sa system na, uy, may something special dito, at yan ang ipupush ng platform para makita pa ng mas maraming tao. So, paano natin gagawing masigla yung chat? Simple lang pero game-changing to, promise. Una, magtanong ka ng mga bagay na hindi lang simpleng oo o hindi ang sagot. Pangalawa, at pakinggan mo to, napaka-importante nito, gamitin mo yung pangalan nila. Pangatlo, kung may naalala ka sa dati ninyong usapan, kahit gaano kaliit, banggitin mo. At syempre, ang pinaka-basic sa lahat, sagutin mo bawat comment hanggat kaya mo. Yung psychology sa likod niyan, simple lang, pero sobrang lakas ng epekto. Kapag naramdaman ng isang viewer na nakikita mo siya bilang isang tao, hindi lang bilang isang number sa view count, nagtitrigger yan ng reciprocity. Gusto niya suklian yung effort mo, at sa moment na yon, nagsisimula na siyang mag-transform mula sa isang casual viewer papunta sa isang loyal na supporter. Ayun na, dumating na tayo sa kumbagang master level. May viewers ka na, engage na sila. Ang final step, pagbuklurin silang lahat para maging isang tunay na community, isang pamilya. At yan ang ikatlong haligi. Ang fan base mo, ito yung magiging pundasyon ng buong career mo. Sila yung tribo mo. Sila yung nandiyan kapag mahina yung araw mo at sila rin yung kasama mong magse-celebrate sa mga panalo mo. Kasi tayong lahat, naghahanap tayo ng lugar kung saan tayo belong. At ikaw, pwede mong ibigay sa kanila yung lugar na yon. May proseso to. Isipin mo na parang isang funnel. Una, discovery, nahanap ka nila dahil sa unang haligi natin. Pangalawa, engagement, naging active sila sa chat dahil sa ikalawang haligi. Pangatlo, conversion. Dito na sila magde-decide na mag-follow o sumali sa fan group mo. At ang pinaka-critical sa lahat, yung pang-apat, retention, ang pagpapabalik sa kanila bukas at sa susunod pang mga araw. Hindi to nangyayari ng kusa. Kailangan mong maging intentional. Sabihin mo ng diretsahan, guys, may fan group tayo, sali na kayo. Bago ka mag-live, mag-post ka para abangan kanila. At pagkatapos ng stream, mag-shoutout ka. Iparamdam mo sa kanilang importante sila. Ito yung mga maliliit na bagay na bumubuo sa matibay na pundasyon. At ayan na,
Kapag pinagsama-sama mo yung tatlong haligi na yan, hindi na sila basta-basta mga tips. Isa na itong kompletong plano. Isang blueprint para sa'yo. So para lang malinaw at matandaan natin lahat, ulitin natin. Una, visibility. Mag-invest ka para makita ka. Pangalawa, interaction. Gawin mong personal ang usapan para manatili sila. At pangatlo, fan base. Gabayan mo sila sa funnel para makabuo ka ng isang loyal na community. Yan ang formula. So ayun na, nasa mga kamay mo na ang gabay. Malinaw na ang mga hakbang. Ang tanging tanong na lang na kailangan mong sagutin para sa sarili mo ay, hawak mo na ang blueprint. Ano ang itatayo mo gamit yan?